lulutuin natin adobong galunggong na may talong, ampalaya at okra. Ito ay para sa diabetes, para sa inyong puso at para sa kolesterol. Alam nyo ba na ang galunggong ay napakasustansya? So, pwede natin gamitin sa lulutuin natin ngayon ay galunggong o alumahan. So, ito na yung mga pinrepare natin. Itong ating isda, pwede tayong gumamit ng galunggong or alumahan. So, ang una nating gagawin, i-assemble natin to. Okay? So, ilagay natin yung ating luya. Yan, lagay natin siya sa ilalim. May mantika na. Tapos, wala po itong mantika. Kaya lang may mantika ngayon. Dapat po wala. Kaya lang kasi napainit ko na para lang hindi masunog yung aking kaldero. Pero no need for a mantika. So, ilalagay na rin natin yung ating sibuyas, yung ating bawang. Yan. So, pwede yan sa ilalim. At, ilalagay na natin ang ating galunggong o yung ating alumahan. Itong alumahan tsaka galunggong na to, napakasustansya nito, itong ating isda na ito. Kasi, dahil isda siya, sagana siya sa protina. At dahil lamang dagat siya, marami siyang iodine. So, marami siyang B1, B2, B3, B6, at saka B12. So, sa paggawa ng adobo, syempre, kailangan meron tayo laging tubig. Yan, may tubig tayo. Lagyan natin ng singdamig. So, kung isang tasa yung inyong tubig, pwedeng 1/3 naman ang dami ng inyong suka. So, depende. May mga pamilya kasi gusto nila mas maasim, gusto naman nila tama lang o hindi masyadong maasim. So, ako 1:3 ang ginagawa ko. Yan. Ano meaning ng 1:3? Oo, sa isang tasang tubig, 1/3 tasa naman yung ating suka. Pero depende sa dami ng inyong niluluto. So, ito, 4 na piraso lang naman yung ginamit nating galunggong. Or alumahan, kung ano man yung nandun sa inyong palengke. Tapos, lalagyan natin ng 2 kutsarang toyo. At dahil nga adobo to, toyo at suka ang main dito. Toyo, suka, bawang, sibuyas. Pwede kayong maglagay ng oyster sauce kapag meron kayong extra nito sa inyong bahay. Pero kung wala, pwede na ang toyo. Yan. Pangpalasa din kasi dun sa inyong sauce yan. Kasi adobo tayo eh. Sa iba, ang tawag dito, paksiw. Sa iba naman, adobo. So, kung ano man yung gusto nyong tawagin dito, pwede din. Yan. So, ako mas gusto ko siyang tawaging ibang version ng adobo. Para hindi puro manok o pork yung ating adobo. Actually, bago nyo iluto yan, pwede nyo ngang ibabad yung inyong isda sa asin tsaka sa paminta. So, pwede nyong lagyan muna ng asin o paminta. Pero kung hindi nyo naman na naibabad, pwede na rin as is na. Tapos, maglalagay din tayo ng buong paminta. Kasi di ba ang adobo, laging may ilang butil ng buong paminta. Yan. So, pakuluin nyo lang at pwede nyong lagyan o isalansan nyo na yung inyong gulay habang kumukulo. So, lagyan natin ng talong. Okay, ayan yung ating talong. Ang maganda dito sa ulam na to, 1-pot dish na to. So, lahat ng gulay nyo, nandito na rin. Andyan na lahat. So, pangpadami din yun. Mahal kasi isda ngayon. So, para makamura kayo o makatipid kayo, lagyan nyo siya ng talong. Nalagyan din ng ampalaya itong ating paksiw. Actually, maraming gulay na pwedeng ilagay sa inyong paksiw or sa inyong adobo. Pwede rin yung okra. So, 1-pot dish na talaga to.
So, ang dami nating pwedeng ilagay. Yan. So, ilalakas ko na yung ating apoy. At, syempre, dekorasyon, meron tayong berdeng sili. So, ganyan lang. Hindi ko muna takpan, pero pag kayo ang nagluluto, pwede nyong lagyan dun ng takip dun sa inyong niluluto. Mabalik tayo dun sa isda natin na galunggong or alumahan. Pwede. Sustansya yun eh. Kasi marami siyang protina. Tapos nga yung vitamin B1, B2, B3, B6, at saka B12. Iodine, iron. At dahil isda siya, so mayaman siya sa omega-3 fatty acid. Maganda sa puso. Para sa inyong blood pressure, pampababa ng blood pressure, pampababa din ng cholesterol. Maganda din sa utak ang mga isda kasi may tinatawag silang EPA o kaya DHA. Laban yan sa Alzheimer's. Laban sa anemia kasi may iron, B12 at saka folate itong niluluto natin. Sabi ko nga, itong niluluto natin bagay sa diabetic. Kasi meron siyang, sabi ng American Diabetes Association, yung mackerel o itong pamilya nitong galunggong alumahan, kasama to sa top 10 superfoods na gusto nilang ipakain sa mga may diabetes. At itong talong natin itong talong, mayaman to sa vitamin A at C. Para sa mata ninyo, maganda to, may lutein at zeaxanthin. At sa diabetic, meron siyang polyphenols. So, mas gumagana yung cellula nyo sa pagtunaw ng asukal. So, itong niluto nating adobong galunggong, bagay sa diabetic. Tapos, itong ampalaya. Itong ating ampalaya, may polyphenols din. Tapos, may saponins pa siya, tsaka terpenoids. So, para pumunta yung glucose doon sa loob ng cellula. Laban dito sa anemia, anti-cancer pa to. May beta-carotene din to At mataas sa vitamin C ang ating ampalaya. May vitamin C, A, iron, calcium, B1, B2, B3, B9, potassium, zinc, phosphorus at magnesium. At ang kahuli-huliang sangkap, yung okra, maraming fiber, magnesium, folate, mayaman din sa vitamin A, C at K. So, antioxidant, anti-cancer din to, lectin. Ito yung nagpipigil sa cancer cells. So, ganun po. Pag nakita nyo na, naluto na yung inyong mga gulay, at saka yung inyong isda, luto na itong inyong adobong galunggong na may talong, ampalaya, at saka okra. Maraming salamat po.